Madalas, ang mga tao ay mapanghusga sa kung ano ang nakikita nila, pero hindi ba mas masaya ang magmahal mula sa taong tunay na papahalagahan ka? Maging maganda ka man sa paningin ng iba o hindi. Ito ay base sa kwento ng babaeng itago natin sa pangalang Sarah. At ito ang Jay's Amazing Stories. Kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari ba kaming makahingi ng isang like, subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aming videos. Tara, samahan nyo kami hanggang sa dulo. Si Sarah ay makahingi ng isang like, subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aming videos. Tara, samahan nyo kami hanggang sa dulo. Si Sarah ay isang maganda, matalino at higit sa lahat ay napakabait. Ngunit kahit ganoon ay madalas siyang niloloko ng mga lalaking minamahal niya dahil ang nagugustuhan lang naman ng mga manliligaw niya ay ang kanyang itsura at sexing katawan, hindi ang buo niyang pagkatao. Kaya naman, mas pinili niya munang maging single. Pero ang dami pa ring lalaki, gwapo, mayaman at iba pa na nanliligaw sa kanya ngayon. Kaya naman, nag-isip ito ng paraan para mapatunayan na ang lalaking magmamahal sa kanya ay ang mamahalin siya ng totoo at hindi lang sa itsura nito. Kaya naman, isang araw ay nagbihis pulubi ito at tumambay sa lugar kung saan madalas dumaraan ang kanyang mga manliligaw kapag kagaling sa trabaho. Habang naglalakad pagkagaling sa kanilang trabaho si Jeffrey, ang isa sa mga manliligaw ni Sarah at ang kaibigan nito papunta sa kanilang sasakyan. Habang nagkukwentuhan ang dalawa, nang makita nila ang isang pulubi na namamalimos. Hindi naman napigilan ng mga ito na pagtawanan ito dahil saksakan ito ng dumi at ang pangit-pangit pa raw ng itsura. Sabi pa ni Jeffrey, "Ay naku pare, bad trip talaga yung mga pulubing yan eh. Hindi na lang kasi magtrabaho kaysa salot sa lipunan." At nung lumapit ang pulubi sa kanya, ay agad naman niya itong itinulak. Yak, kadiri naman ito, ang baho-baho na nga tapos ganyan pang itsura. Nilait ng dalawa ang pulubi dahil sa kapangitan raw nito, ngunit hindi si Ben. Napansin niya na kanina pa minamaliit ng dalawang lalaki ang kaawa-awang babae. Sabi pa ni Ben, "Mga boss, ano ba naman kayo? Hindi na kayo naawa sa tao." Sabay inalabas ni Ben ang kanyang bag at kinuha ang binili niyang pagkain na hapunan sana niya at ibinigay na lamang ito sa pulubi. Nagpasalamat naman kay Ben si Sarah. "Naku sir, maraming salamat po. Sa dami ng dumaan dito, puro panlalait ang pangungutya lang ang sinasabi sa akin. Kayo lang ang naawa sa akin." Ang sagot naman ni Ben ay, "Inaawa kasi ako sa iyo eh. Nakita kong kanina ka pa pinagtitripan ng mga lalaking yun. Tsaka ayaw ko kasing nakakakita ng mga taong naaapi." Dahil wala namang kasama sa buhay si Ben, ay nakipagkwentuhan muna siya dito. At noong araw na iyon, ay nag-enjoy siya sa kanilang pag-uusap at parang nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Madalas kasi, puro trabaho at pag-uwi sa bahay ay wala itong kausap, kaya puro cellphone at maglaro lang ang kanyang ginagawa. Bago umalis, ay sabi pa nito kay Sarah na nagpaantig sa puso ng babae. "Alam mo, ang pagrespeto naman sa kapwa ay wala sa panlabas na itsura yan. Mag-ingat ka dito ah, tsaka kung kailangan mo ng tulong ko, tawagin mo lang ako. Lagi naman akong nadaraan dito kapag uwian na sa hapon eh." At naglakad na nga paalis si Ben. Samantala, si Ben ay mag-isa na lang sa buhay, kaya naman ganoon na lang ito kabait, handang tumulong sa ibang tao. Kinabukasan ay napagdesisyonan na ni Sarah na abangan si Ben at sabihin sa kanya na nagpapanggap lang siya. Nagbihis pulubi ulit si Sarah para makita niya ang magiging reaksyon ni Ben. Kinabukasan ay saktong sahod naman ni Ben
at naisip niya na ilibre ang kawawang babae na nadaanan niya kahapon at inaya niya ang pulubi na kumain sa isang kainan at tinanong ang pangalan nito at nalaman na nga niyang siya pala si Sarah. Habang inaaya niya ay saktong napadaan naman si Jeffrey at ang kaibigan nito at sabi pa nito, "Ito na naman ang pangit at mabahong pulubi na ito," at pinagsabihan pa si Ben na layuan daw niya ito kung ayaw niyang maging katulad nito na mabaho at madumi. Hindi naman ito pinansin ni Ben. Habang patuloy sa panlalait si Jeffrey ay umamin na itong si Sarah kay Ben, lalo kasing nabaitan sa binata dahil kahit kakakilala lang nila ay handa itong ilibre siya ng pagkain at tulungan. At tinanggal na nga niya ang kanyang wig at nag-ayos ng sarili. Laking gulat naman dito ni Ben dahil ang buong akala niya ay talagang pulubi itong si Sarah at hindi niya lubos maisip na sa likod ng maruming pulubi ay isang magandang babae. Hindi ka pulubi? Hindi, ginawa ko lang yon para malaman kung may lalaki pa bang handang tumulong sa akin. Puro na lang kasi yung itsura ko ang napapansin sa akin at sa bandang huli kapag nagsawa na ay iniiwan din ako. Ang ganda mo pala. Kahit sino ata, magugustuhan ka eh. Alam mo Ben, sa dami ng mga taong nanlait at minaliit ako nung araw na yon ay ikaw lang ang nagmalasakit sa akin. Nahihiya naman si Ben at hindi alam ang sasabihin. Napanganga na lamang siya habang tinitignan kung gaano kaganda ang dalaga. Nung nakita ni Jeffrey na nag-aayos ang pulubi, ay laking gulat naman nito na iyon pala ang babaeng kanyang nililigawan na si Sarah. Dali-dali naman itong lumapit at humingi ng pasensya. Nagawa lang daw niya iyon dahil hindi niya alam na siya pala ang pulubi. Hiyang-hiya si Jeffrey habang humihingi ng paumanhin. Ngunit hindi ito pinansin ni Sarah, sabay hawak sa kamay ni Ben at hinatak ito paalis. "Diba, ide-date mo ko? Sabi mo ililibre mo pa ako ng pagkain." Pabirong sabi ni Sarah kay Ben. At sumakay na rin sila sa sasakyan ni Sarah na nakapark lang sa malapit. Lalong nahiya naman itong si Ben dahil napakaporma ng sasakyan at napakaganda pa ng nagmamaneho na si Sarah. Kaya sabi nito, Nako, sa karinderya lang tayo kakain ha. Kaso, baka hindi ka sanay sa ganon. "Alam mo Ben, kahit saan okay lang sa akin," sagot naman ni Sarah. At nakarating na nga sila sa restaurant at habang kumakain ay pasimpleng tinanong ni Sarah na baka magselos daw ang girlfriend ni Ben kapag nakita silang magkasama. Medyo kinilig naman ang binata habang napatulala sa kagandahan ng kanyang kausap. Medyo bubulol-bulol pa itong sumagot na, Nako, wala akong girlfriend. Sa itsura kong ito at sa estado ng buhay ko, walang magkaka-interest sa akin. At habang kumakain ang dalawa, ay nagtatawanan at masayang nagkwentuhan sila. Isang nakakakilig na gabi iyon para sa binata na makadate ang kagaya ni Sarah na akala niya sa panaginip lang mangyayari. Nang paalis na sila, ay may hiningi itong si Ben kay Sarah. Pwede ko bang makuha number mo? Masaya kasi akong nakilala ka sa hindi inaasahang pagkakataon. At gusto pa sana kitang mas makilala pa. Kinilig naman ang dalaga, sabay sabi nito, "Oo naman Ben, gusto ko ring mas makilala pa kita. Text mo ako mamaya ha." Tuluyan na nga kayang maging magkasintahan sina Ben at Sarah o may taong pipigil sa kanilang pagmamahalan. Ating abangan sa part 2 ng kwentong ito. Makalipas ang ilang linggong pakikipagteksan ni Ben kay Sarah, ay mas lalong lumalim ang kanyang paghanga at pagtingin dito. Napakasarap kasing kausap sa text at tawag ng dalaga. At kahit nga mahirap lang itong si Ben, ay tanggap na tanggap niya ito. Madalas din na lumalabas ang dalawa at napaka-sweet nga nila sa isa't isa.
Lalo na itong si Ben, madalas may dala itong pasalubong at may pa-flowers pa kapag makikipagkita na ito kay Sarah. Nilakasan na niya ang kanyang loob at nanligaw na ito. Kahit sa tingin niya ay langit at lupa ang kanilang diferensya, pero alam niya na hindi naman ganon ang batayan sa panliligaw kay Sarah. Samantala, dali-daling nagbihis si Ben dahil noong araw na iyon ay makikipagkita siya muli kay Sarah. Nag-ayos at nagpabango ito bago sunduin si Sarah sa kanyang kondo. Kumatok ng kumatok ito pero walang sumasagot. Naku, tama ba itong address na binigay ni Sarah? Ma-text na nga din siya. Maya-maya ay binuksan na rin ito ni Sarah. Nagulat naman si Ben sa kanyang nakita dahil nakatuwalya pa ito. Naliligo pa pala kasi ito nang dumating siya. Naku Ben, sorry. Hindi ko na malaya na nandyan ka na. Halika, pasok ka. O umupo ka muna dyan at mag-aayos lang ako ah. At nang papasok na si Ben, ay sakto namang natapilok ito at nadapa ito papunta kay Sarah. At aksidente nitong nahalikan ang dalaga. Parang biglang tumigil ang mundo at kinabahan si Ben at hindi alam ang gagawin. Biglang naging awkward at sabay nagkatinginan ng dalawa. Hala, sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Pabiro namang sabi ni Sarah, "Ikaw Ben ha, mabilisan ka. Pinapakaba mo naman ako." Naku, malinis ang hangarin ko sa'yo. At aksidente lang talaga yon. Kaya nga tinanggal ko agad yung labi ko eh. So sinasabi mong hindi mo nagustuhan? Biro lang, sige mag-aayos na ako at nang makalis na rin tayo. Nagtawanan na lang ang dalawa sa nangyari at gumayak na rin itong si Sarah. Sa isip-isip ni Ben, grabe, ang ganda niya talaga. Lalo na nung nagkalapit ang mga mukha namin. Yung ganda ng mata niya, tangos ng ilong, at higit sa lahat, ang bait-bait pa. Talagang magsisipag ako at ipapakita ko na hindi siya magkakamali. Kapag pinili niya ako na ang magiging pinakaswerteng lalaki kapag sinagot niya ako. Lumabas na nga ang dalawa at kung saan-saan sila gumala. Pinuntahan nila ang mga iba't ibang lugar na magkasama silang dalawa. Sobrang saya naman ni Sarah at Ben noong araw na iyon. Okay na sana ang lahat, pero habang kumakain sila, ay biglang nandun din pala si Jeffrey, ang dating nanliligaw kay Sarah. At biglang umupo ito sa tabi ni Sarah. "Siya ba, Sarah, ang pinagpalit mo sa akin? Kita mo nga, ni hindi ka mapakain sa mamahaling restaurant eh." "Grabe naman, Sarah, talagang pumayag kang magpaligaw sa lalaking yan? Pera lang naman ang habol niyan sa'yo eh, at wala kang mapapala dyan. Bahala ka, ikaw din magsisisi ka sa huli. Pero kung ako ang pipiliin mo, magbubuhay prinsesa ka." Sumagot naman agad si Sarah. "Alam mo, Jeffrey, tigilan mo na nga ako. Oo, sa mga date namin, madalas hati kami sa gastos. Pero kahit ganun, masaya naman ako. Naiintindihan niya kasi ako. Tsaka pwede ba, umalis ka na kasi ayoko nang makitang pagmumukha mo. Malayong malayo ang ugali ni Ben sa'yo, no?" At mabuti na lamang at lumapit ang mga guards kaya tumigil na itong si Jeffrey at umalis. "Pagpasensyahan mo na siya, Ben ha. Huwag mo nang intindihin mga sinabi ni Jeffrey. Alam mo, ikaw lang yung nagpapasaya sa akin ng ganito." Okay lang yon. Totoo naman na sa ngayon, wala pa akong maipagmamalaki. Pero gagawin ko ang lahat para sa'yo, Sarah. Sabay hawak sa kamay ng dalaga. Noong araw din na iyon, ay naikwento ni Ben na mag-isa na lang siya. Nag-iisang anak lang kasi siya at ilang taon na rin ang nakakalipas nang namatay ang kanyang mga magulang dahil sa aksidente. Ang natitirang kamag-anak na lang niya ay ang kanyang lola na nasa probinsya. Kada sweldo ay unti lang ang natitira sa kanya. Hindi rin kasi kalakihan ang kanyang sweldo
at pinapadalhan pa niya ang kanyang lola. Makalipas ang ilang minuto, ay biglang may tumawag sa cellphone ni Ben. Hinahanap nito ang binata. Bigla daw kasing inatake ang kanyang lola at nanghihina ito at kailangang operahan sa lalong madaling panahon na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Noong narinig ito ni Ben ay bigla itong napaluha dahil sa laki ng babayaran at hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga. Dahil narinig naman ni Sarah ang pag-uusap nila Ben, ay agad itong nag-offer na pwede naman daw niyang pahiramin si Ben at bayaran na lang ito pag nakaluwag-luwag siya. Pero napakalaking halaga nun. Baka hindi ko mabayaran. Nakakahiya naman sa'yo, Sarah. Nililigawan pa lang kita. Magkakautang na loob na ako. Baka kahit ilang taon na ako magtrabaho, hindi ko pa maipon yun. Ben, mas mahalaga ngayon ang buhay ng lola mo. Sige na, tanggapin mo na. Tsaka mo na problemahin kung paano ka makakabayad, ha? Pumayag na rin si Ben at masaya naman si Sarah na nakatulong siya dito. Narealize din ng dalaga noong panahon na nagpanggap siya bilang pulubi ay kahit walang-wala pa rin pala si Ben ay tinulungan siya nito. Hindi naman kasi naging hadlang sa dalaga ang estado ng buhay ni Ben at laging sinasabi ni Sarah na sa ugali at buong pagkatao ni Ben siya humanga at napamahal, hindi sa kung anumang estado niya sa buhay. Dahil hindi naman batayan kung mahirap ka o mayaman sa pagmamahalan. Biglang niyakap ni Sarah si Ben at parang napawi ang pag-aalala ng binata dahil sa init ng yakap ni Sarah. At nagpresenta din naman itong si Sarah na sasamahan na niya si Ben pauwi sa kanilang probinsya. Kesa daw mag-bus pa siya ay mas mabilis silang makakarating kung sasakyan na niya ang gagamitin. Pumayag naman itong si Ben. At sakto raw na ipapakilala na rin niya si Sarah sa kanyang lola. Kinabukasan, gamit ang sasakyan ni Sarah, ay umuwi na nga sila sa probinsya. Habang nasa biyahe, ay kinakabahan ang binata dahil baka iwan siya ni Sarah at magbago ang isip nito kapag nakita kung gaano talaga sila kasalat sa buhay. Dahil sino ba naman daw siya kumpara sa mga yayamaning manliligaw nito. Nung dumating naman sila, ay nagulat itong si Sarah sa kanyang nakita. Aatras nga kaya siya o mas mapapamahal ito sa kanyang mga nalaman sa binata? Sa buhay, masarap pagmahal ng taong hindi nagsasawang ipadama sa'yo araw-araw ang mga salitang pagpapahalaga, respeto at pagmamahal. At ito ang Jay's Amazing Stories. Kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari ba kaming makahingi ng isang like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aming videos. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo. Nung dumating na nga sila, ay nagulat nga itong si Sarah. Alam niyang naririnig na niya na talagang walang-wala sila Ben at salat sa buhay. Pero hindi niya in-expect na ganoon ang daratnan niya. Isang maliit na bahay na pinagtagpi-tagpi lang. Pero hindi naman siya nag-alinlangan at tinulungan na rin niyang ilapag ang gamit nila ni Ben. Nagpahinga lang saglit ang mga ito at umalis na rin para pumunta sa ospital. Dala ang winidraw na pera ni Sarah na nagkakahalagang 300,000. Kinakabahan naman si Ben sa kung anong maaaring mangyari sa operasyon ng kanyang lola. Pero sabi naman ng doktor na wala silang dapat ipag-alala at magiging maayos rin ang kalagayan nito. Bago magsimula ang operasyon, ay ipinakilala na rin ni Ben si Sarah sa kanyang lola. Masaya naman ang naging pagkikita nila at nagpasalamat ang matanda sa dalaga dahil naikwento sa kanya ni Ben na ang perang gagastusin sa operasyon
ay mula nga kay Sarah at nagsimula na nga ang operasyon at kinakabahang naghintay sa labas ng operating room ang dalawa. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Ben. "Huwag kang mag-alala, Ben. Magiging maayos rin ang lahat. Hindi papabayaan ng Diyos ang lola mo." Oo, at naniniwala akong kakayanin ni Lola ang operasyon. Tsaka gaya nga ng sabi ng doktor kanina, magiging maayos naman daw dahil okay naman ang kalusugan ng lola mo. Makalipas ang ilang oras, ay lumabas ang doktor at ang sinabi nito ay, "Pasensya na kung natagalan, pero Ben, successful ang operation at maghintay lang kayo ng 1 linggo at pwede na ring makauwi ang lola mo." Sa sobrang tuwa, ay napatalon at napayakap itong si Sarah sa kanya. Sa loob ng 1 linggo, ay parehong binantayan nila ni Ben ang kanilang lola. Doon silang dalawa tumuloy sa pinagtagpi-tagpi nilang bahay. Kahit hindi sanay sa ganoong buhay, ay masayang tumuloy at sinamahan ni Sarah si Ben. Pabiro pang sabi nito, Sarah, huwag kang mag-alala. Safe naman dito. At saka, wala naman akong gagawing masama sa'yo. Sabay nagpasalamat na rin ito dahil kung hindi sa tulong niya ay baka hindi naoperahan ang kanyang lola. "Basta ikaw, Ben, handa akong tumulong." Kinabukasan ay maagang nagising si Ben at medyo napatulala itong si Sarah nang nakita niya kung gaano kakisig si Ben habang nagsisibak ng kahoy. At napabulong na lang ito, "Ang bait mo na nga, ang macho pa. Di bale, kapag balik natin, ipapakilala na kita sa parents ko at sasagutin." Napansin naman ni Ben si Sarah na nakatulala. Sabay sabing, Gising ka na din pala. Nag-aayos na din ako ng kakainin natin. At para may idadala na din tayo mamaya sa hospital para kay Lola. sa loob ng 1 linggo na pagtira at pamumuhay ng simple ay maraming natutunan si Sarah. Tinuruan siya ni Ben magsibak ng kahoy, mag-igib, magluto gamit ang kahoy at talagang na-enjoy ito ni Sarah dahil laging inaalalayan siya ni Ben. Mas lalo naman itong na-inlove sa binata dahil sa kabila ng kahirapan ay masaya pa rin ito sa ganoong simpleng buhay. Mabilis na lumipas ang 1 linggo at nakalabas na rin sa hospital ang lola ni Ben at kailangan na rin nilang umalis dahil sa kanilang mga trabaho. Nag-ayos na rin si Ben dahil kinabukasan ay kailangan na nilang umalis. Lumabas muna si Ben at bumili ng kanilang makakain. Habang nasa labas naman ang binata, ay tinanong naman ng lola ni Ben si Sarah ng, "Sarah, iha, maraming salamat sa tulong mo sa amin ha. Pero hindi ka ba nagsisisi sa desisyon mo? Ngayong nakita mo na ang tunay na kalagayan ng buhay namin, hindi ba nagbago ang isip mo?" At ang sagot naman ni Sarah, "Sa totoo lang po, Lola, mas masaya nga po ako at mas nakilala ko ng lubusan si Ben. Lagi siyang masiyahin kahit gaano kahirap ang buhay. At Lola, huwag po kayong mag-alala, totoong mahal ko po ang apo ninyo. Siya yung lalaking nagbibigay ngiti sa akin sa araw-araw." Sinabi rin ni Sarah na madalas nila siyang dadalawin. Medyo matagal ring nag-usap ang dalawa. Noong kinabukasan bago umalis, ay sinabi rin ni Ben sa kanyang lola na kapag nakaipon siya ng kaunti, ay isasama na rin niya ito para naman hindi na ito nalulungkot na mag-isa sa probinsya. Samantala, mabilis na lumipas ang ilang linggo at lalong napapamahal ang dalawa sa isa't isa. 1 linggo ay nagpasamang mag-grocery itong si Sarah. Ilang oras rin silang naglakad-lakad sa mall, kaya naman nung nagutom ay nagmerienda muna ang dalawa. Dito na rin pala sasagutin ni Sarah ang binata. Habang kumakain ay sinabi nito, "Alam mo Ben, matagal ka na ring nanliligaw sa akin at pinatunayan mo na talagang mahal mo ako, hindi lang sa itsura ko.
Marami na rin tayong pinagsamahang dalawa at sa araw-araw ay masaya akong kasama ka. Mahal na rin kita, Ben, at sinasagot na kita. Hindi maipaliwanag ni Ben ang kanyang sayang naramdaman. Napasigaw na lang ito sa sobrang tuwa at inaya siya ni Sarah na sa susunod na linggo sa bahay ng kanyang mga magulang para ipakilala na rin ng formal sa kanila. Ben, huwag kang mahihiya, mababait yung mga yun, wala kang magiging problema. Nakukwento ko naman kung gaano ako kaswerte sa'yo. Salamat, Sarah. Lagi mong pinapasaya ang araw ko. Tsaka excited na din akong makilala ang parents mo. Natapos na rin ang paglabas at paggala nila at hinatid na din niya pauwi si Sarah. Bago naman umalis ay sinabi ni Ben, Dahil tayo na, bago ko umuwi, baka pwedeng makahingi ng isang kiss. tinatanong pa ba yan? Kaya naman, noong araw na iyon ay masayang masaya ang binata. Masaya nga kayang matatanggap ng mga magulang at mayayamang kamag-anak ni Sarah ang isang simpleng probinsyano na si Ben? O may mangmamaliit dito kapag nalaman nilang isang mahirap pala ang naging kasintahan ni Sarah? Sabi nga nila, ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay, hindi sumusuko at hinding-hindi bibitaw sa mga pangako. At ito ang Jay's Amazing Stories. Kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari ba kaming makahingi ng isang like, subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aming videos. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo. Ipapakilala na nga ni Sarah si Ben sa kanyang mga magulang at kamag-anak. Pero magugustuhan nga kaya nila si Ben o magkakaproblema pa ito? Ituloy natin ang kanilang kwento. Dumating na nga ang linggo at dali-daling nag-ayos si Ben dahil ito ang isa sa mga pinaka-importanteng pangyayari sa kanyang buhay. Dahil sa wakas ay makikilala na rin niya ang pamilya ng dalaga at umaasang mas mapapalapit siya sa mga magulang ni Sarah. Dali-dali siyang nagbihis at nagpabango at sumakay na nga siya sa tricycle para makapunta sa bahay nila Sarah. Halong excitement at kaba ang kanyang nararamdaman habang bumabiyahe. Makalipas ang 30 minutes ay sa wakas, nakarating na rin siya sa ibinigay na address ni Sarah. Laking gulat naman niya nang bumungad sa kanya ang isang napakalaking bahay. Alam naman niya na ipinanganak na mayaman si Sarah, pero hindi niya inexpect na ganun pala kayaman ang pamilya nito. Pagkababa nito ay may papasok na isang mamahaling sasakyan at may isang bini-bini na nagalit na bumusina sa tricycle. Ano ba? Hindi ba kayo tatabirian? Yun pala ang pinsan ni Sarah. Sino ba kayo? Nag-a-apply ba kayo dito? Bumaba naman itong si Ben at saktong andun naman na rin si Sarah. Sinabi ni Sarah na si Ben ang boyfriend niya at pinakilala na ito sa kanyang pinsan. Nagtataka naman ang pinsan nito, sabay sabi na, "Sigurado ka ba, Sarah? Baka malabo na yung mata mo ha?" Sabay tawa nito. Hindi na lang pinansin ito ni Sarah dahil alam niyang mata pobre kasi ang kanyang pinsan. Hinawakan naman ni Sarah ang kamay ni Ben at inaya na itong pumasok sa kanilang bahay. Pagpasok ni Ben sa bahay ay namangha pa rin ito kung gaano kalaki ang kanilang bahay. Walang-wala ito kung ikukumpara sa tinitirahan nila ng kanyang lola. At dumiretso na rin sila sa kitchen para kumain at nang maipakilala niya ito sa mga magulang. Masaya at may pagmamalaking pinakilala ni Sarah sa kanyang mga magulang, si Ben. Wala namang naging problema sa mga ito. Masaya nga rin sila dahil alam nila
na si Ben ang kasintahan ng kanilang anak dahil masipag, may respeto at magalang ito. Pinakilala rin niya sa kanyang tita Lina at sa pinsan nito. Hindi naman maipinta ang mga mukha nito. Nagtataka sila kung bakit sa dami-rami ng nanliligaw sa kanya ay isang katulad ni Ben na mahirap ang nagustuhan niya. Habang kumakain sila, ay pabirong sabi ng tatay nito, "Basta Ben ha, huwag mong sasaktan ng anak ko. Botong-boto kaya kami sa'yo." Nakwento kasi sa amin ni Sarah kung paano ka nagpupursige sa buhay at para sa amin, sapat na yung pagiging masipag, marespeto at higit sa lahat, napapasaya mo ang prinsesa naming si Sarah. Sumabat naman agad ang pinsan nito at tinanong kung ano ang trabaho ngayon ni Ben. Sinagot naman ito ni Ben at ngayon ay simpleng trabahador lang ito. Pero nagpaplano ito na magbukas ng isang coffee shop kapag nagkaroon ng puhunan. Napangisi na lang ang pinsan nito na si Zina. Matapos silang kumain, at nung dalawa na lang sila Zina at Sarah na nag-uusap, ay pinagsabihan niya ang dalaga na bakit naman daw ang tulad ni Ben ang kanyang sinagot at pera lang daw ang habol nito sa kanya at wala siyang mapapala dito. Mas mabuti pa nga raw si Jeffrey, ang dati niyang manliligaw, kung siya ang sinagot nito. Napakagalante raw dahil kada punta nito sa kanila ay may kung ano-anong binibigay pa sa kanyang pamilya. Agad namang ipinagtanggol ni Sarah ang kanyang boyfriend at sinabi na mahal niya ito at walang kahit sinong lalaki ang makakapagpabago ng kaniyang desisyon. Dahil hindi na nakapagtimpi ang kanyang tita, ay sabi nito, "Hay nako, ikaw na ata ang pinakatanga sa angkan natin na ito. Pinapahiya mo ang ating apelyido. Kilalang kilala tayo dito, tapos isang basura ang isasama mo?" Matapos marinig ang lahat ng ito ni Ben, ay sumama ang loob nito. Akala niya ay okay na dahil tanggap naman siya ng magulang ni Sarah. Pero itong tita at pinsan niya pala ay ganoon na lang kung mangmaliit ng kapwa. Agad naman siyang kinomfort ni Sarah at huwag na lang daw niyang isipin ang mga sinabi ng mga ito dahil talagang mapangmata ng mga tao ang kanyang ibang mga kamag-anak. At ang mahalaga ay mahal nila ang isa't isa. Sa mga pangyayaring iyon ay mas lalo naman naisip ni Ben na magpursige sa buhay at patunayan sa mga taong huhusga sa kanya na tunay ngang mahal niya si Sarah at hindi lang basta pera-pera ang habol niya dito. Umalis na nga rin ang tita at pinsan ni Sarah at inihatid na rin ng dalaga ang binata. Bago bumaba sa sasakyan ay sinabi ni Sarah, "Huwag mo nang isipin yung nangyari, Ben. Ang mahalaga, mahal na mahal natin ang isa't isa." Salamat, Sarah, at napakabait mo sa akin. Magpupursige ako sa buhay para sa'yo at mapatunayan na din ang sarili ko. Bago tuluyang makababa, ay binigyan ng isang matamis na halik ni Sarah si Ben. Sabay sabing, "I love the way you are, Ben." Lingid sa kaalaman naman ni Sarah, ay hindi pa pala tumitigil sa panunuyo ang dati niyang manliligaw na si Jeffrey. Isang araw, ay habang papalabas siya sa kanyang kondo, ay inabangan siya nito. Inaya siya ni Jeffrey na mag-usap pero ayaw naman pumayag ng dalaga dahil wala naman na raw silang dapat pang pag-usapan. Nagpumilit naman ang lalaki, pero todo tanggi pa rin ang dalaga. Kaya naman, sinabi na lang nito na kahit sa huling pagkakataon ay sana makipag-usap siya dito at pagkatapos daw nilang mag-usap ay titigil na siya at hindi na niya ito kailanman gagambalahin pa. Pinasakay niya si Sarah sa kanyang kotse at inaya sa isang restaurant para doon mag-usap. Dito niya ipinaliwanag kay Jeffrey na wala talaga siyang gusto sa kanya
at si Ben lang ang kanyang gustong makasama. Si Ben daw kasi ay isang mabait, masipag, marespeto at higit sa lahat ay hindi sa panglabas na anyo lang tumitingin. Sinabi niya rin kung bakit hindi niya kayang mahalin si Jeffrey dahil ito ay isang mapagmataas at mahilig mamintas ng tao. Humingi si Jeffrey ng paumanhin kay Sarah sa mga nagawa niyang kasalanan. Dito na nga kaya matatapos ang panggugulo ni Jeffrey o may iba pa itong binabalak? Sa panahon ngayon ay mahirap na talagang magtiwala sa kung sino-sino lang. May mga taong maganda ang pakikitungo sa iyo pag nakaharap ka, pero may iba pala talagang motibo. Sa nakaraan nga ay minaliit ng tita at pinsan ni Sarah si Ben. Pero matapos ito ay mas nagpursige naman ang binata at papatunayan nito na may mararating siya sa buhay. Bukod sa trabaho ay marami pa itong pinasok na kung ano-anong pagkakakitaan. Ginawa niya ito para na rin makasama na niya ang kanyang lola, mapatunayan sa mga nanlalait sa kanya na may mararating siya sa buhay, at higit sa lahat ay nag-ipon na ito para makapag-propose na rin ng kasal kay Sarah. At ituloy natin ang kwentong pagmamahalan ni Ben at Sarah. Samantala, ang dati namang manliligaw ni Sarah na si Jeffrey ay humingi ng huling pagkakataon para makausap siya. Naging maayos naman ang kanilang pag-uusap at akala niya ay totoong natanggap na ni Jeffrey ang kanyang paliwanag kung bakit si Ben ang mahal niya. Kaya naging kampante na siya dito. Hinatid na rin ni Jeffrey si Sarah pauwi, pero may ibang balak pala itong gawin sa dalaga. Hindi niya lubos akalain na pagsisisihan niya ang huling pag-uusap nila ni Jeffrey. Habang pauwi kasi sila, ay napansin ni Sarah na sa iba na papunta ang sasakyan at hindi patungo sa kanyang kondo. Jeffrey, hindi ata ito yung daan pauwi sa amin. Nag-shortcut lang ako para mas mapabilis tayo. Pero kanina pa tayo paikot-ikot eh. Bakit hindi pa tayo nakarating? Sa puntong iyon, ay kinutuban na si Sarah na may masamang gagawin itong si Jeffrey sa kanya. Inamin na rin nito na iuuwi niya si Sarah sa kanyang bahay. Kahit natatakot, ay agad naman itong tinext si Ben at sinabi kung anong nangyayari. Pero nung napansin ni Jeffrey na ginagamit nito ang cellphone, ay agad niya itong kinuha at sinabi na, "Huwag kang mag-alala, Sarah. Ako ang bahala. Paniguradong papasayahin kita ngayong gabi." Mas lalong kinabahan si Sarah at nagsisisigaw sa loob ng sasakyan. Pero tuloy lang si Jeffrey sa pagmamaneho. Kahit ilang beses siyang nagmakaawa, ay hindi niya ito pinapansin. Maya-maya, may kung anong inispray ito kaya biglang nahilo at halos mawalan siya ng malay. Todo iyak itong si Sarah hanggang sa nawalan na siya ng malay. Tuwang-tuwa naman si Jeffrey dahil sa wakas ay masosolo na niya ang dalaga. Sa utak nito ay iniisip niya kung ano ang gagawin niya kay Sarah kapag nakarating na. Kaya lalo naman nitong binilisan ang pagmamaneho dahil gusto na niyang makaisa. Akala niya ay makakaisa na siya, pero nung pagbaba nito sa sasakyan, buhat-buhat si Sarah, ay nandoon pala si Ben at may mga kasama itong pulis. Buti na lang pala at nai-text ni Sarah ang lugar kung saan siya dadalhin bago agawin ni Jeffrey ang kanyang cellphone. Galit na galit si Ben at muntik nang sapakin si Jeffrey dahil sa ginawa nito. Buti na lang at naawat siya ng mga pulis na agad namang umaksyon at hinuli ito at pinusasan. Habang hinuhuli ay sabi pa nito na, "Hindi niyo pwedeng gawin sa akin ito. Tandaan niyo ang araw na ito at babalikan ko kayo."
Sinakay na din ng mga pulis sa kanilang sasakyan si Jeffrey at dinala sa kulungan. Habang si Sarah naman ay laking pasasalamat kay Ben at kinwento niya ang buong pangyayari. Ben, sorry. Hindi ko alam na may masamang balak pala sa akin si Jeffrey. Sabi niya kasi makikipag-usap lang siya para matapos na ang lahat. Dapat pala hindi ko na siya kinausap pa. Okay lang, Sarah. Ang mahalaga ay ligtas ka at mapaparusahan na din niyang si Jeffrey. Huwag sanang magbago ang pagtingin mo sa akin. Talagang gusto ko lang matuldukan ng lahat kaya ako nakipag-usap sa kanya. Mahal na mahal kita, Ben, at ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Mahal na mahal din kita, Sarah. Tsaka wag mo nang isipin yon. Simula ngayon, di ka na magugulo ng lalaking yan. Matapos ang insidenteng iyon ay mas lalong tumindi ang pagmamahal niya sa binata. Naikwento din niya ito sa kanyang mga magulang at sa kanyang pinsan at tita na bilib na kay Jeffrey. Sinabi pa ni Sarah, "Tignan niyo tita, yung lalaking gustong gusto niyo na maging kasintahan ko, isang manyakis at tripis pala. Mabubulok yan sa kulungan." Sa araw-araw na lumipas, ay mas napapatunayan nila Ben at Sarah na para sila sa isa't isa at mabilis nang lumipas ang 1 taon. Gustong-gusto na ni Sarah na magpakasal sila ni Ben dahil gusto na niya itong makasama sa iisang bahay para pagkagising niya ay laging ang mukha ng kanyang mahal ang kanyang makikita. Gusto na rin naman ni Ben na mag-propose sa kanya, yun nga lang ay wala pa itong sapat na pera. Yung pera niya kasi ay ginamit niya para makapag-open ng isang maliit na coffee shop. Tuwang-tuwa naman si Ben dahil sa wakas ay nakapagsimula na rin siya ng business. Noong una ay wala pang masyadong pumupunta dito. Pero noong nalaman na ng mga customer na masarap at mura ito, ay unti-unti na ring dumami ang nagpupunta sa kanyang coffee shop. At ngayon ay hindi siya makapaniwala sa laki ng kinikita niya. Naging patok nga ang coffee shop ni Ben at katuwang niya rito si Sarah. Isang araw ay sinama ni Ben si Sarah sa kanyang coffee shop pero nagulat ito na bakit walang tao. Yun na pala ang time na magpo-propose itong si Ben kay Sarah. Mahal, alam mo nung una tayong nagkita, walang-wala ako. Pero dahil sa tulong mo, narating ko ang mga pangarap ko, nakasama ka. Siyempre naman mahal, ako nga ang maswerte sa'yo dahil nasusubaybayan ko ang pagiging masipag mo at lagi kang nandyan, nakaalalay sa akin. Kaya naman, ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. At biglang lumuhod itong si Ben sabay sabing, Sarah, will you marry me? "Oo naman Ben, ikaw lang ang lalaking gusto kong pakasalan." Sabay halik nito sa binata. Tuwang-tuwa naman dito si Ben dahil sa wakas, ang babaeng pangarap niya ay mapapakasalan na niya kasabay ng paglago ng kanyang business. At nagkaroon pa ito ng 5 branch. Mabilis lumipas ang ilang buwan at kinasal na nga ang dalawa. Sa kanilang kasal ay nandun din ang tita at pinsan ni Sarah at napahiya ang mga ito nang nalaman na ang dating minaliit nila na si Ben ay ang kilalang may-ari ng sikat na coffee shop. Samantalang ang mga ito ay unti-unting nalugi sa kanilang mga business dahil sa pag-uugali nila. Samantala, noong araw na iyon ay masaya si Ben at Sarah na humarap sa altar para magkaisang dibdib at nangako na sa hirap at ginhawa ay andyan sila para sa isa't isa. Sa sakit man o kalusugan, ay mamahalin nila ang isa't isa habang buhay. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Ian Borromeo, Ricky Manalo, JR Cruz, Andy Aquino, Juliet, Marimar, Cherry Camacho, Daisy Ledsay, Jerry Ramos, Paul Stevie, Eve Tisoy, Ann Daulo,
Dory Flores, Fernand Gatus, Silvia Baldo, Aurora Doza, Juvimar Clastica, Nico Meda, Maria, Wilma Mata. Madalas,